Natagpuan ko na lang ang sarili sa kondo ng Senyorito Calix. Here. Nilahad sa akin isang long sleeve na oversize. I think kasya yan sa'yo. Tumango lang ako. Sa laki ng amo ko, sigurado kong maluwang ang damit sa akin. Magbihis ka bago ka pa mapulmonya. Utos itong tinulak ako papasok sa banyo ng master's bedroom. Opo. Di na ako kumontra at agad tumalima sa utos nito. Mabuti na lang di pa tuluyang nabasa pati panloob ng damit ko. Kahit papano hindi ng oversized na long sleeve ang suot ko, nakakaya sa amo ko. Nang makalabas ako mula sa banyo, naabutan ko sa Senyorito Calix na maayos ang itsura at nakasuot na ng pambahay na t-shirt at pantalon. Nakaupo sa gilid ng kama. Naglakbay ang paningin nito sa akin at agad binalik ang paningin sa mata ko sabay tumikim. Come here. Tinapik ang ibabaw ng kama. Pakimikiming lumapit ako. Nako-conscious kasi ako sa long sleeve dahil hanggang gitna lang ng hita ko. Sadyang inunat ko pa pababa ang laylayan nun. You stupid, hurry up! Opo. Pagkaupo ko pa lang nanoot agad sa ilong ko ang panlalaking pabango ni Senyorito. Parang gusto kong isiksik ang sarili sa kilikili nito. Anak ng... Dali nitong kinuha ang maliit na tuwala na nakahanda sa tabi. Dinala sa buhok ko at saka sinimulang tuyuin ang basang hibla noon. Akala ko ba nagugutom ka, Senyorito? I am. Pag-amin nitong nanatili ang kamay sa buhok ko. Pagluluto po kita. Umiwas ako ng kaunti. Paraan ko rin upang labanan ang tindi ng tambol ng dibdib ko. Shut up! The food can wait. Sabi nitong inunat ang braso ko at muling tinuyo ang buhok ko. Sumusukong nanigas na lang ako sa kinaupuan. Di ko malaman bawat tantay ng daliri na senyorito pakiramdam ko. Naglipa ng paru-paro sa sikmura ko. Pinilit umaktong di naapektuhan, ngunit talagang sinubok ako at di pa nakontento. Binoblower nitong buhok ko. Lalong gusto ko nilang matunaw na parabang tubig sa tindi ng tensyon. Matapos matuyo ang buhok ko, nagtungo kami sa kusina. Tinulungan ko tong maghanda ng midnight snacks. Can I have your phone? Sa Senyorito Calix na matapos kaming kumain at naupo na sa sala. Dali kong binigay. Tinawagan nito si inay upang di mag-alala. Laking pasalamat ko rin at ito na ang nagkusa dahil sigurado ko bukas ang damakmak na sermon ang aabutin ko. Ilang oras na ako nasa lugar ng amo ko at di pa tumitilang ulan. Wait here, I'll make hot chocolate. Malamig ang panahon. Si Senyorito Calix na tumayo. Ako na lang po, pigil ko. Let me. Manood ka na lang ng movie? Iniwan akong nakatutok ang mga mata sa nakabukas sa TV. Di ako mapakali sa sandaling ito. Ako at sa Senyorito Calix habang palalim na ang gabi. Siyempre alam ko naman na inimbitahan lang ako nito bilang amo at ako lang tong nag-iisip ng kung ano-ano. Bumalik na sa Senyorito dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Here, drink this while it's hot. Inabot nito sa akin ang tasa. Salamat po. Ngumiti akong bahagya at saka agad hinigop ang laman noon. Kanina pa nanginginig ang kalamnan ko sa lamig ng panahon. Dagdagan pa sa built-in na aircon sa kondo. Tahimik tong naupo sa tabi ko. Sumagi ang mainit itong balat sa bisig ko. Tuloy, mas ibig ko na namang mangisay dahil sa sobrang apektado. Walang nais na magbukas ng paksa at nakakabingi at tahimikan sa loob. Aligaga at kinakabahang nakahawak lamang ako sa tasa. Nakatuon ang mata ko sa nakabukas na TV pero wala doon nakasentro ang diwa ko kundi sa pandama ko ng sandaling ito. Anak ng... Gaya ko nakatuon ang paningin na Senyorito Calix sa nakabukas na malaking TV. May hawak ding tasa at paminsan-minsan ay humihigop. Saglit lamang ay gumalaw sa Senyorito sa tabi ko. Nilapag pa nito ang tasa sa ibabaw ng pasentrong mesa. Desra? Bigkas pa nito sa pangalan ko. Paanas iyon? Po? Kinakabahan na sinulyapan ko ang gawin nito. Lihim ako napanunok ng laway dahil sa lapit nito. Nanginginig ang daliri kong napahawak sa mainit na tasa. I don't want to see you with that man next door. Seryoso at malamlam ang mapupungay na mga mata ni Senyorito na nakatingin sa akin. Bakit po? Basta, I said I don't like him. Madiing sagot nito na halos magsalubong na ang kilay. Pero mabait naman po si Mr. Joaquin, Senyorito. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak ko sa tasa. I said I don't like it. You stubborn? Wala sa oras na bulyaw nito. Sa tindi ng gulat ko ay kamuntikan pa ako mabitawan ng hawak na tasa. Aksidente pang tumilamsik ng kaunti ang mainit na tsokolate sa hita ko.
Napadaing na lamang ako dahil medyo may kainitan pa iyon. Ano ka ba? Why are you so careless? Pangaral pa na senyorito na daling kinuha ang hawak kong tasa. Mabilis pa ang palad nito na hinawi ang lalay ng long sleeve na suot ko upang ilayo ang tela. Ngunit huli na at naitaas na nitong oversized long sleeve na suot ko. Lantad sa paningin nito ang puno ng hita patungo sa singit ko. Ilang segundo rin kapwa kami nanigas sa eksena. Nang makabawi, napatili ako sa sobrang pagkapahiya. Mabilis ang kamay kong binulik ang nabasang damit pababa. Damn! Mahinang mura nito. Nakita ko nag-angat ng titig sa senyorito. Isang pilyong itin ay pininta nito sa labi. Tapos ay tumayo ito. Sadyang dumukwang papalapit sa akin. Tinukod nito magkabila ang kamay sa likod ng sofa. Napapagitnaan ako. Tarantang naihilig ko rin ang katawan sa sandalan habang nakikipagtagisan ng titig dito. Pigil-pigil ko ang hininga dahil sa sobrang tensyon. You almost seduced me with that seductive thighs of yours, stupid. Paanas na sigaw pa nito sa sobrang tensyon. Gumalaw pa ang Adam's apple nito. Dahil sa paglunok ng laway, nalakbay ang titig nito sa mukha ko, pababa, at tuminto sa labi kong nakaawang. Senyorito, biglang pinuto nito ang sasabihin ko sana. If you are this close, it makes my chest troubling like crazy. Patuloy nitong nanatiling nakatuon ang mga titig sa tabi ko. Inangat nito ang mga balat at inabot ang baba ko. Nagtitigan kaming dalawa na kunway walang nais magpatalo. If you are this close, I try to hold back, not to touch you, not to touch even just the strand of your hair. Ang mainit na hininga nito ang dumapo sa pisngi na sobra ng lapit. Senyorito, but you see what happened? Pinaglakbay pa na senyorito ang daliri pababa sa leg ko na may kasamang mabigat na hininga. Padiin ang kagat sa pang-ibabang labis, sensasyon na gumagapang sa ugat ko sa daliri ni senyorito. Ang taang katawan ko na may nanigas at tila ba kinatutuwa pa ang nangyayari, naghihintay sa sunod na galaw ng amo ko. Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang ikot ng mundo para sa aming dalawa sa puntong yon. Tayong narinig ko'y pintig ng puso ko. Muli, dinala ang daliri paangat sa labi ko at saka nilalaro iyon. Isang buntong hiningang pinakawalan nito, saka maingat yumuko at pinagpahinga ang noo sa balikat ko. I don't know, I'm stupid. Very stupid that I found myself longing for my maid, longing for you. Senyorito, siguro tanga nga talaga ako. Ilang saglit nilayo nitong sarili sa akin at tumayo na maayos. Let me get you some spare clothes before I couldn't think straight. Mabibigat ang paa nitong tumalikod. Diyos por santo, di ko alam kung paano ko ikakalmang sarili sa tuwing nandyan ang amo ko. Isang minutong lumipas at bumalik tong dalang t-shirt at isang cycling short na. Nagbihis agad ako. Na makapagbihis na abutan kong nakaupo pa rin to at nanonood pa rin ang palabas. Tahimik akong umupo sa tabi nito na may ilang pulgada ang layo. Gaya nito, hindi ako umimik at nakinod lang ako ng palabas na wala man lang naintindihan dahil kanina pang dinaig ang utak ko sa tindi ng tensyon. Nilalamig ka ba? Biglang pukaw na senyorito Calix sa katahimikan. Tumayo to at tumalikod. Di hinihintay ang sagot ko. Bit-bit na makapal na comforter ay hindi nang hingi ng pahintulot. Binalaban ito ang kumot mula sa likod ko. Salamat po, senyorito. Tumikim lang to at saka muling naupo sa tabi ko. Ulit muling namayani ang katahimikan sa paligid. Nakatoon lang kapang atensyon namin sa nakabukas na TV hanggang sa hindi ko namalayan humihikab na pala ako. Pasado alauna na kasi na madaling araw. Desra? Nakatoon ang paningin ni senyorito sa harap. Po? Sagot kong pilit na ibinuka ang mga mata. Sadyang pinigilan kong antok. May gagawin ka ba mamaya? Wala naman po. Pagkatapos po dito sa paaralan ako at tapos uuwi na. Gusto mo kain tayo sa labas? Di na naituloy pa ni Calix ang sasabihin nang mapansin niyang humihilik na ang dalaga. Isang ngiti ang pinakawalan ng binata. Maagap niyang inalalay ng uro ni Desra upang isandal sa kanyang balikat. Kahit kailan, ang tanga mo talaga, Desra. Bulong ni Calix sa dalagang parang batang nakabikit. He took a chance to feel her warm body. He pulled her a little closer, wrapped his left arm around her shoulder, and savored her sweet scent. He became addicted to her candid lips, sweet fragrance, and her presence. As time goes on, he becomes selfish and wants to keep her forever.
Pagising ko kinabukasan, di ko na makita sa Senyorito Calix. May nakita naman akong note sa tabi ng pagkain iniwan nito. Stupid. Eat before you leave. Calix. Napangiti ako. Masaya at masiglang sinimulan ng trabaho. Alam kong ang nararamdaman ko para kay Senyorito Calix isang kabaliwan. Kahit balibalik na rin ang mundo, di talaga kami nababagay. Kaya habang nagtatrabaho pa ako dito, susulitin kong pagkakataon kasama to. Lumipas sa maghapon sa wakas, natapos din ang klase ko. Ilang linggo lang ang pananatili ko sa paaralang to. Masisigla ang mga hakbang ko habang papalabas sa gate ng universidad. Mabuti di ako masyadong nahirapan sa final exam ko. Nagpasalamat din ako. Kahit inis na inis ako kay Senyorito Calix nung isang araw, may maganda rin yung naidulot sa pag-aaral ko. Kompleto kasi ang mga napag-aralan ko kaysa doon sa dala kong photocopy ng mga hands-out na kulang ko lang. Kaya't malaki ang tsansang makapasa ako sa pagsusulit. Unang hakbang ko ngayon maghahanap at magpapasa ng resume at application. Mas maaga, mas mabuti. Maaga akong uuwi para ihanda ang mga kakailanganin ko. Sa sunod na araw maghahanap ako ng mga kumpanyang pagpapasahan ko ng application. Nasa kalagitnaan ako ng ganong pag-iisip nang may nauliligan ako tumawag sa akin. Desra! Napalingan ako sa pinanggagalingan ng boses na yon. Tumambad sa akin si Mr. Joaquin. Ano na naman ang kailangan ng celebrityng to? Nakangiti tong lumapit sa akin. Di nito ininda ang mga mata ng tao sa paligid. Is your class over? Tanong nito nang tuluyang makalapit. Bakit ba kasi sa daming po pwedeng makabangga ko at makakatagpo ay mga lalaking panay English pa? Aba nakakainis kaya? Tumango lang ako at saka pinagpatuloy ang napintong mga hakbang. Uuwi ka na? Opo. Does that mean you're free? Paglilinaw nito. Tumango muli ako. So I can visit you to grab some coffee? Wag na po. May gagawin pa po kasi ako eh. Agad kong tanggi dahil may gagawin pa talaga ako. Please? Pagpapamilit nito habang naunang naglakad, paatras na nakaharap sa akin. Ano ba kasing ginagawa mo dito, Mr. Joaquin? I want to hang out with you? Mahinang tura nito na hindi ko nga halos marinig. Ano? Bigyan na ata ako at di yun malinaw sa pandinig ko. Napadaan lang. Napakamot to sa batok. Tatango-tango kong sang-ayon. Come on, sama ka na, libre ko. Pagpapamilit ni Mr. Joaquin na nakaharap pa rin sa akin habang ako'y sige pa rin sa mga hakbang pasulong. Sama ka na. Hindi nang hihingi ng pahintulot, kinuha ang braso ko, giniya pabalik sa parking space ng paaralan. Pinagtitinginan kami ng ibang estudyante. Sandali! Pinilit kong bawiin ang palad ko sa pagkakahawak nito. Dinukot ang mask sa bag ko at inabot ko agad dito. Fine. Ayaw mo talagang pagkakaguluhan ako, no? Biro nitong tinanggap at sinuot ang binigay ko. Nang maayos ang sarili, muli nitong kinuhang pulsuhan ko at kinaladkad ako. Halika na. Teka po. Naalala ko ang sinabi ng Senyorito Calix kagabi. Ayon nito na kasama ko si Mr. Joaquin. Bakit? Come on, I don't bite. Especially as beautiful as you. Bulong nito sa akin na humarap at yumuko. Halos tumama na ang labi nito sa tenga ko. Pero Mr. Joaquin, kasunod noon na malayan ko na lang na hinagip na may-ari ng boses ang kabilang pulsuhan ko, sabay inunat sa kabilang direksyon. Napaangat kong tingin sa panauhing dumating. Senyorito Calix? Someone's very important. Parang nandito ang amo ko. It's you, Mr. Dankworth. Si Mr. Joaquin na hindi binitawan ng braso ko. Where are you taking her? Sa Senyorito Calix na matiim na katitig kay Mr. Joaquin. Dama ko ang paghigpit ng hawak ito sa pulsuhan ko. Di ko mapalagay ang sarili at pabaling-baling ang paningin ko sa kanila. It's none of your business, Mr. Dankworth. Malamig na wika pa ni Mr. Joaquin. Let's go, Desra. Iniunat nito ang braso ko. No! You cannot bring her whenever and wherever you want to. Idiot! Pigil na Senyorito Calix na inulat din ako sa kabilang direksyon. Napangwi ako dahil parang mabibiyak na ang katawan ko dahil sa pag-unat ng mga to. Tuloy na kaagaw kami ng pansin sa mga estudyante sa paligid. Teka po! Napadaing kong pigil ngunit halos magkasabay akong sinaway ng mga to. Shut up, stupid! Shut up, Desra! Nagtagisan ng dalawa ng titigan at walang nais na magbitaw. Tila ba naging mabangis na leon at tigre ang mga to? This is between us. Halos magkasabay nitong giit na hindi nabitaw ng tingin sa isa't isa. Maghigpit ang mga kapa palad nito sa nakahawak sa magkabilang pulsuhan ko. Diyos por santo. Di ko na alam saan ko ilalagay ang sarili ko sa pagkakataon to.
Napagitnaan ako ng mga lalaking ni minsan di ko pinangarap maging parte ng buhay ko. Kinabahan ako sa eksena namin. Pansin ko kasi ang matatalas na tingin ng mga kababaihan na binato sa akin. Di nakaligtas sa paningin ko si Christine Aragon na nakataas ang kilay. I invited her to have coffee with me. Mr. Dankworth, would you please let her go? Si Mr. Joaquin. No. As her boss, I won't allow that to happen. Pigil na Senyorito Calix sa sadyang inunat pa ako. Di rin nagpapadaig si Mr. Joaquin at nanggigigil na inunat din ako. Come on, Mr. Dankworth. Hindi mo siya pag-aari. But she works for me. I have the right to revoke your plan. Kontra pa rin ni Senyorito Calix. Teka po, ako po magdedesisyon para sa sarili ko. Pero parang walang narinig ang dalawa at malalakas sa mga titig na ibinato sa isa't isa. Nasa ganon kaming tagpo nang sumingit si Christine Aragon sa eksena. Nakakrus ang braso nitong nakatingin sa akin at nakataas ang kilay. Well, it really shows your true self, Miss Valeria. Mataray na singit ni Christine Aragon na nagmarcha pa patungo sa amin. Dinali mo pa talaga sina Mr. Dankworth at Joaquin, ha? Biglang natigilan ang dalawang lalaki mula sa narinig kay Christine. Dama ko ang pagigpit ng hawak ng mga to sa pulsuhan ko. Nagpakawala na lang ako ng malalim na hininga. Wala na akong plano pang patulan ng babae. Mahirap kasi siya kahit kung sino-sinong tinutuhog niya eh. Duh! What a shameless lady. I heard that she's working as a maid. Dagdag pa ng isang estudyante sabay na umirap. Narinig kong napamura na Senyorito Calix sa pahayag mula sa babae. Tumikim ako para makaagaw pansin sa dalawa. Tayo na po. Akma akong ihahakbang ang paa ng parehong mahigpit at pinigilan ako sa akmang pagtalikod. Stay. Sa senyoritong nakatiimbagang na nakatingin din kina Christine. I will deal with that rascal. Si Mr. Joaquin na naunang humakbang sa direksyon ni Christine, hawak pa rin ang pulsuhan ko. I should be the one. Kontra na Senyorito Calix na sumunod na humakbang.